Can we try na makahabol? And then, yung notes natin. Napin ko lang yung notes. So, validate itong Book of Samuel, nasa transition rin ito ng tawag natin transition kasi pinag-aralan natin yung Book of Judges, and makikita natin na si Samuel, sinatawag nilang siya yung pinakahuli na judge, at tinatawag rin na isa siya sa pinakaunang new kind of leaders. So, though kay Moses kasi tinatawag na siyang prophet noon, pero hindi yun yung hindi kinikilala ang prophet as a leader pa sa Israel noon. Si Moses kasi special kind of leader. Ang makikita natin, nag-establish si Joshua establish ni Moses si Joshua as leader. And then, pagdating kay Joshua, wala silang in-establish na national leader. So parang ang bawat tribes nagkaroon sila ng kani-kanilang leader, and then sa pagkakaroon nila ng isa-isang leader, parang confederation lang. So ang nangyari siguro wala naman mababasa doon na pumili sila ng a chieftain of all the chiefs, wala namang ganun na makikita doon. So may pagkakanya-kanya talaga doon sa leadership ng Israel noong pagkatapos ni Joshua. Ewan ko kung yun yung ways ng Panginoon, or sasabihin rin natin na failure on the side of Joshua siguro. So hindi natin masisiguro kung failure ba sa side ni Joshua or nagre-record mo to? Ayan, nagre-record niya. So yan. Upload ko lang yung isang notes natin. So, tab. Wala. Lipat natin ito. Ayan, sandali lang. Para masundan natin yung... Oh, saan yun? Dali lang Ayaw magpakita yung notes natin. Chrome. Pasunan natin. So yun. Yung book of Samuel, makikita natin dito sa notes kung ano yung i-cover niya. So actually sa original na Hebrew text, itong 1st and 2nd Samuel isang book lang ito noon. Parang they consider it as a single unit. Pero in the long run, ginawa nila ito na parang pinaghiwalay, parang may volume 1 and volume 2. And ayaw magpakita itong notes natin. Ano bang isara to? Wait. Finder for script. Anong i-quit natin? So, dali lang. Nagte-technical issue tayo rito. Punta tayo dito sa window na ito. And then, pagbuksan natin ito, dapat lumabas siya yan. Ayan, lumalabas na siya dyan.
And then Old Testament. Lumalabas pa rin siya doon. Lipat sa kabilang window. Lumipat ka. Bakit tayo? Stop 2. Ayaw pa rin talaga. Anyway, buksan natin dito. Closed. Minsan ng problema natin. Close rin ito. And then dito tayo magbubukas. Gumana na. Fit to read mode. Then lumabas. Yun. Lumabas rin. Okay. Nandun tayo sa share screen. Alright, nandito tayo sa page, kung meron kayo yung mga notes, page 49 tayo dito sa Old Testament Survey Book. Okay, ayan. So, balik tayo doon. So, isang unit lang dati, itong book na ito. Kino-cover niya yung buong span ng kwento mula sa kapanganakan ni Samuel hanggang sa yung dalawang unang hari ng Israel. So, ano yung mga sinasaklaw nito? Yung una, yung transition from the period of Judges to the period of Kings. Yung kung titingnan natin, tingnan mo ang Israel, may mga, siyempre ang Panginoon, humuhubog siya ng bagong bansa na humuhubog siya ng bagong sangkatauhan or bagong lahi na kung paano niya gagawin doon or paano niya isasakatuparan doon yung mga pangako niya. So, of course, everything in the Bible is written regarding the Messiah. So, kung titingnan mo yung takbo ng Old Testament, inihahanda ng Panginoon yung paano lalabas si Jesus Christ. So, may mga transition ng leadership dyan. Nung buo na ang Israel, dati patristic lang, yung mga tatay nila ang leader nila, Abraham, Isaac, Jacob, and then, of course, nagkaroon ng leader of the brothers, nangibabaw si Joseph. Pero the Lord raised up Moses na siya yung naging national leader nung nabuo na yung nation nila. Nagkaroon na sila ng laws, nagkaroon na sila ng lupain, at nagkaroon sila ng bansa. So, yun, people. And then, pagkatapos nung time ni Moses, nag-transition kay Joshua, but the same pattern. Pero pagkatapos kay Joshua, dinismiss niya yung nation. As for me in my house, we will serve the Lord. So parang nagkanya-kanya sila. So pero may mga judges pa rin sa bawat tribes. So yun yung way ng Panginoon kung paano niya nililid sila. Pero dito kay Samuel, kino-cover yung transition na paano sila nagkaroon ng hari. So kung tatanong mo, paano nagkaroon ng hari? Sasagutin yan ng libro ng Samuel. And then, sasaklawin niya rin yung kwento ng buhay ni Samuel, ang huling hukom, huling judge, hanggang siya rin yung sabi nila na unang prophet. Kasi dito na sa prophet kasi, it's a new kind of leader na wala siyang wala siyang direct authority, parang nagbibigay lang siya ng mandate, direct spokesperson lang ng Panginoon. Kung makikita mo kasi kay Moses, he is a type of Jesus na magkakasama yung sa Old Testament, hindi ka pwedeng hari na propeta, hindi ka pwedeng propeta na priest. Parang gano'n, nahiwa-hiwalay yun
Pero kay Moses, makikita mo kay Moses na medyo magkakasalubong yon. Pero hinati-hati ng Panginoon yung system ng leadership nila dito. May spokesperson siya, ni-establish itong mga prophets, and then ni-raise up ng Panginoon itong mga kings. Sila yung political leader, administrative. So, pag may gustong sabihin ng Panginoon, dumadaan siya dito sa prophet, sinasabihan niya yung hari. Ang direksyon ng bansa ay nakasalalay sa hari kung mag-o-obey sila o hindi. So, and then meron din yung priest. So, tatlo yan, tatlong anointing na kung tutusin, kung pag-aaralan mo, na-unify lahat yun kay Jesus Christ. So, yan. And then, kinocover rin ng Book of Samuel yung paghahari ng dalawang unang hari ng Israel, si Saul at si David. So makikita natin yung kwento dito, a brief history of the reign ng dalawang hari na ito. So magsisimula itong aklat na ito doon sa kapanganakan ni Samuel at doon sa pagkakasala ni David nung magsimula ng bumagsak si David, yung judgment ng pagkakamali niya sa buhay niya rin. And punta tayo sa B. The circumstances surrounding na nagsusurround doon sa birth of Samuel. So, ayan, national decline, and then may check na lang ako dito. National decline. Ano yung mga pangyayari na makikita natin sa paligid ng kwentong sinasaklawan ng Book of Samuel? Makikita natin dito yung bahagi pa rin ito ng Judges Bahagi pa rin ng book ng panahon ng Judges. Pero makikita natin na talagang paikot-ikot lang yung bansa nila at yung nasasaklawan ng kwento ng Samuel, yung panahon na yon, makikita mong pababa yung may spiritual decline pa rin yung bansa. So, ayun, na-discuss natin last time na cycle lang, ikot-ikot. Nagkakaroon sila ng mga kasalanan, lumalayo sila sa Panginoon, tumatama sa kanila yung prinapisay doon sa Book of Deuteronomy na result ng pagkakamali nila. And then, sasadsad sila, kamalasan sa buhay. And then, magmamakaawa sila sa Panginoon. Ang Panginoon naman magre-respond pag nag-repent sila, and He will send the leader. So, somehow, Samuel is a kind of judge na pinadala rin ng Panginoon. So, makikita rin natin sa bansa dito na mayroong, bukod sa nagde-decline, mayroong yung leadership nila mahina. Kasi ang namumuno, makikita natin dito na leader ng bansa noon si Father Eli. Alam naman natin, very familiar tong kwentong to kahit nung bata tayo. Yung may mga pasaway sa mga ganon. Very familiar tong kwentong ito. Na very weak leader, hindi niya ma-rebuke yung mga anak niya, and ang Panginoon mismo ang namagitan dyan. And then, dahil sa weak leadership ni Eli, parang bumababa yung sense of worship ng bansa. So, sana i-reflect natin ito na sana hindi tayong mga leaders or mga pamilya natin ang magkukose ng decline na ayaw na nilang pumunta sa temple, ayaw na nilang magsimba. Parang ganon. Kaya napakahirap ring maging minsan, maging pastor. Kasi kung tutuusin, kung magiging pastor ka, tinitingnan lahat. And kasi kung titingnan mo si Paul sa New Testament, sinabi niya na ito yung sukatan ng pagiging mga pastor. Isa yung magaling mag-manage ng pamilya. Napakahirap i-handle niyan. So sa atin naman, by the grace of God, wala namang mga leader. Sinong i-stand dyan?
Sinong mag-i-stand? So by the grace of God, ginagamit niya pa rin na in spite na hindi natin masundan, very idealistic yung teaching ni Paul doon eh. So, makukontrol mo ba yung pamilya mo? Parang ganun eh. Mga bata, okay pa siguro. Pero pag malalaki na sila, may mga sariling choices yan, mga yan eh. May mga tawag nito, may free will rin sila. Eh, hindi natin makontrol. Kaya maraming nagsasabi, ano yun? Patitigilin mo sa ministry. Sino ngayon ang napakahirap rin. Pero dito kasi, ang mga tao, they despise the tabernacle worship. Kasi, yun nga, makikita natin yung corruption na nangyayari doon sa temple noon. So, merong text dito, makikita natin ito, yung description ng kwan. So, now the sons of Eli were corrupt. Ayan, salita pa lang, corrupt. They did not know the Lord. So, si Eli, being a priest of the Lord, was not able na ipakilala ang Panginoon sa mga anak niya. The priest custom with the people was that when anyone offered a sacrifice, the priest servants would come in with a three-pronged thresh hook in the hand while the meat was boiling. Dangay as na tinidor na daktel, parang tinidor na malaki na pinagtutusok-tusok nila sa karne. Then he would thrust it into the pan or kettle or cauldron or pot. Then the priest would take for himself all that the flesh hook brought up. So they did in Shiloh to all the Israelites who came there. Parang wala, namimili sila sa karne. Parang pinapakinabangan nila yung mga... Kasi may mga rules lahat yan. Pag-aralan natin yung Leviticus. May mga rules. And binabiolate nitong mga anak ni Eli yung mga rules doon sa paano mamahala yung mga Levites. Also, before they burned the fat, the priest servant would come and say to the man who sacrificed, "Give meat for roasting to the priest, for he will not take boiled meat from you, but raw." Yung rules nila, sinabi ng Panginoon direkta yan eh, sa kanya yung taba. So, ang ginagawa nila doon, susunugin muna nila yon, parang masisi yung tabangan. Kasi it will go to the Lord. Pero itong mga anak ni Eli, mahilig sa taba. Pugaw. Lahing pugaw ata itong mga to. Kapal yung taba pag kwan. So, talagang blatant yung violations nila. Alam ng tao yung rules ng Levites. So, hindi na naniniwala ang mga tao dahil sa corruption na nangyayari sa loob. If the man said to him, they should really burn the fat first, then you may take as much as your heart desires. So, he would then answer, kasi sasabihin nila, hindi, susunugin muna natin ito dahil ito yung kailangan gawin, ito yung sasagot nila. So, tuloy natin. Anong sasagot nila? No, but must give it now. And if not, I will take it by force. So, pambirang yan. Sipin mo, sa loob ng church, hindi na tayo nagaganon eh. Hindi na tayo nagkatay ng mga baboy doon na i-offer. Pero parang ganon, sa offering time, parang yung mga anak ng pastor, sila ang mangongolekta ng offering, pero sila ang kukuha ng mamimili ng pera sa loob ng wallet mo. So, parang ganon kung titingnan mo ngayon eh. Bubuklatin mo yung wallet mo, sila mamimili kung anong kukunin doon. Blue bills ba? So, parang kung mo sa context ngayon, ipin mo yung pakiramdam ng congregation na gano'n. So, ano niya na yung puson, hindi na heartfelt yung pagpunta doon na kung mag-aalay ka, wala. Nagarapalang sila ang nakikinabang. So, therefore, the sin of the young men was very great before the Lord, for men abhorred the offering of the Lord. Wala na silang respeto dahil sa mga anak ni Eli. So, ayan, tuloy natin yung kwento. Now, Eli was very old, and he heard everything his sons did to all Israel,
and how they lay with the women who assemble at the door of the tabernacles of the meeting. Even immorality. Even immorality. Sabi dito, at the door of the tabernacle. Doon mismo sa pintuan ng tabernacle, they do their immoralities doon. So he said to them, why do you do such thing? For I hear of your evil dealings from all the people. No, my sons, for this is not good report that I hear. You make the Lord's people transgress. So, isipin mo yung way, kung timbangin mo yung way niyang mag-rebuke. So, parang hindi niya talaga, kaya ito yung principle ni Paul, yung sinasabi niya sa New Testament, pastoral epistles. If you cannot manage your family, how can you manage the house of the Lord? Yun yung sinasabi ni Paul doon. And yung sabi nga natin, napakahirap niyan. It is by the grace of God na He will uphold us. He will help us in the ministry. Sabi nga, may mga bagay na hindi natin makontrol. May mga bagay na natatanda na itong mga to eh. So, ayun na rin. Hindi rin natin alam kung paano niya pinalaki yung mga anak niya. So, nung bata siguro, ang problem ng mga pastors minsan, nakatutok lahat sa ministry, walang oras sa anak. So, kaya ang in-emphasize natin ngayon, make your family your first ministry. Focus on the family. Focus on the family. Yun yung ginagawa natin. Napakahirap ng buhay ng pamilya ng pastor. Ang isang nakakalungkot pa, bukod doon sa pamilya ni Eli, etong nawala nila yung symbol ng presence of God, the Ark of the Covenant. Kasi ito, ginawa nilang parang anting-anting, yung Ark of the Covenant. Hindi nila kilala ang Panginoon. Ang akala ng mga anak ni Eli, kung hawak-hawak nila yung Ark sa pakikipaggiyera, mananalo sila. Hindi nila alam na ang victory nakasalalay sa Panginoon yan. Ginawa nilang anting-anting pamahiin lang, dinala nila. Natalo sila sa giyera. Nakuha ng kalaban yun. So, ayan. Yung presumption ng mga anak ni Eli at hindi nila sinusunod yung mga laws of God. So, napasakamay ng mga kalaban yung Ark of the Covenant. Sabi dito for the first time in its history. Hindi nangyari yan sa paikot-ikot na 400 years doon sa Book of Judges. Pero nangyari sa kanila sa loob ng 100 years after the Book of Judges. So, ayan. Kaya dito, makukuha nyo yung may pinanganak na bata, ang pinangalan sa kanya Ikabod or the glory depart. Kasi nung natalo sa giyera ang Israel at nakuha ng kalaban yung Ark of the Covenant, ipinanganak ito. Kaya pinangalanan niya ang kabod. Pag kabod kasi, glory. Pag ikabod, ibig sabihin, nawala yung glory. So, pangit naman ng pangalan ng anak mo yan. Ikabod. Parang, ba't yun yung pinangalan The glory has departed from Israel. Now, sa number 5, sa situation na ito, dahil yon ikabod, they know that the glory departed. Nandun na naman sila sa lowest of the low na sitwasyon ng bansa nila. At of course, magre-repent na naman, magpapasaklolo na naman sa Panginoon. Kasi itong nakakalungkot. Minsan, nakasalalay, sabi nga ni Rick Warren, everything rises and fall in leadership. Sumusunod lahat yan. Kaya kung sablay yung leadership, sumusunod doon yung buong kabuuan ng grupo. So, walang strong leadership dito. Kaya, yon. But the good thing, pag walang-wala na, sabi nga nila, pag nasa baba ka raw, ang mabuti raw doon,
wala ka nang ikakabagsak pa. Kasi nakasadsad ka na. There's nothing to go unless up. So, nagsimula na naman silang manalangin sa Panginoon, heartfelt. Yung sabi ng Panginoon, if my people who are called by myself will humble themselves, seek my face. They do that. I will hear from heaven. So they were heard by God. So, ayan. And then, the Lord, sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsagot sa panalangin ni Hana, yung nanay ni Samuel. So, ayan. Ito, very familiar itong mga kwentong ito. Pag nagdededicate ka ng bata sa church pastor, ito lagi ang kwan. Dito natin may base yung mga doktrina natin na children are gifts from God. When you ask from the Lord, He will give it. And dito rin natin nakikita na tuparin mo yung mga pangako mo sa Panginoon. Kasi si Hana, kasi no, idinapusot nung matapos mawin si Samuel, napusit ni Samuel, mga ilang taon na yan. Dinala niya sa temple. Malaking bata na rin si Samuel. Kasi pangako niya sa Diyos Pangako niya sa Diyos, ibabalik ko sa iyo. Binigyan pa ng Panginoon ng ilang anak si Hana. But yun, sabi natin, nakinig ang Panginoon and nangusap ulit sa bansa sa pamamagitan ni Samuel. So yun yung nilalaman ng yung nangyayari sa paligid ng kwentong ito. So kung pag-aaralan naman natin yung kahalagahan ng Samuel, so sa buong kwento ng plano ng Diyos, makikita natin dito yung buhay ni Samuel na siya yung huling mga judge. Sa mga judges, siya yung pinakahuli. No, ganun ang leadership style sa bansa. So, sa order of prophets, yung bagong sistema ng leadership, kasi tingnan mo, may mga sistema ang Diyos sa bawat panahon. Kaya minsan, sa ating mga Kristiyano, nilalahat natin lahat. Kung parang magtrato ka sa kwan, ina-out of context mo lahat Ganito naman, Lord, ganito. Pero, actually, yung pinag-aaralan ninyo kay Pastor Peter, may different dispensations yan. At bawat panahon, may ibang way ng Panginoon na makidil sa tao. At dito, gumagawa ang Panginoon ng new system of dealing with people na may may nandyan na ang priesthood, nandyan na ang judges, pero nire-raise ang Panginoon ng bagong kind of leadership, prophetics, itong prophets. And then, itong kings. So, ayan, yan yung nananaig dito. Ngayon, isinasara na ng Panginoon yung leadership ng judges. Pero, sige, may nag-raise ng kamay si Pastora Joanne. Pastora, may question? Naka-raise ng kamay si Pastora Joanne. Baka napindot na lang, Pastor. Baka napindot. Siguro nga. Okay, kala ko may question si Pastora. But anyway, sige, patuloy tayo. So, sinasara na ng Panginoon yung system ng leadership na judges. So, hindi na yun yung kasi hindi mo na mapapansin yan, magtra-transition na. And then, Samuel was the first of the new order of prophets. Ang alam lang kasi natin ng prophet, basta magsalita. Kaya makikita nyo dito, si Samuel, dahil judge siya, actually nakikipaggera rin to. Warrior rin si Samuel. Kasi may mga ipinanalo rin siyang mga gera laban sa Philistines. Kung babasahin mo yung kwento. So, ayan. Wala kang makikitang sumunod atang propeta na nakipaggera. Kasi hindi na sila doon. Pupunta na sila na to guide the spiritual path of yung mga ibang leaders na. Yung mga kings, mga ganon na. So, ayan.
Ito yung kwan. Actually, kung titingnan mo, ito sila ni Moses ang pinakamatinding parang standards ng mga prophet. Yung kwan nila. Parang pag may batayan or kung sino ang ano ang standard ng isang propeta, tinitingnan ng bansa is either Moses or some. Itong dalawang ito. Ganito ang propeta. Ganun yung kwan nila. So, ayan. So aside from them, may iba pang propeta na nauna. Mas sabi natin na nangungusap ang Panginoon sa kanila. At ito si Deborah, isa ring prophet. Pero napakaiksi kasi ng kwento tungkol sa kanya eh. And then may dalawa pa na nabanggit na hindi na pangalanan. Makikita nyo yung verses natin dito. Sundan nyo na lang. Pero makikita natin to dito sa text natin. Sabi, so Samuel grew and the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. Ibig sabihin, lahat ng binibitawan ni Samuel na salita, it is coming to pass. So parang, kaya sabi natin, ito yung standard ng propeta. Pag nagsalita yan, nangyayari yung sinasabi niya, propeta yan. Yun yung batayan nila. Pag ang propeta ay nagsabi at hindi nangyari, false prophet yan. Yun na yung naging na. So take note na that is in the context of Old Testament na naman. Iba yung prophets sa New Testament na naman. Kasi ang mga prophets sa New Testament, they come for confirmation. Wala silang bagong sasabihin. Lahat ng sasabihin nila, nandyan na. Nandyan na, nakaset na sa plan of God. Kahit sa buhay mo, so, for example, sasabihin si Pastor Cons, biglang may pumuntang prophetess. Tapos nagpa-prophesy sa iyo, Pastor, na sinasabi ng Panginoon, asawain mo raw ako. Pag walang sinasabi ang Panginoon na sa iyo, ahead of that, sa context natin ngayon, ang prophecy in our time, pag pag-aaralan mo, it's always for confirmation. Nakikita natin in the book of Acts, si Paul, sinasabi na ng Panginoon na pupunta sa Jerusalem at huhulihin siya doon. Nung nag-prophesy si Agabus sa kanya, Paul already knows it. So it's not, hindi sinabi doon na to discourage Paul, but it is confirming na ganito ang mangyayari sa taong ito. Binalod na, tinalian na niya. So, kino-confirm. So actually, it is preparing Paul mentally sa pagdadaanan niya. Ewan ko kung nanalangin rin si Paul na kuhan, may this cup pass over me. Hindi ko lang kung walang kwento doon. Pero yun yung roles ng prophets in the New Testament. So sana walang malinlang sa atin. Sinasabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang lahat ng nilalaman ng wallet mo. Hindi prophet yun, scammer yun. Pag walang sinasabi ang Panginoon sa iyo in advance, confirmatory lang ang mga prophets na i-observe natin ang mga New Testament set of prophets. So, kahit yung direction na sasabihin nila, kasi malinaw nang nakatukoy yung mga plano ng Panginoon sa Scripture. It is only confirming those principles. Pero pag may nagsabi na propeta, nagpadto, nagprophesy, or nagsasabi, nagtuturo, hindi naaayon yung katuruan niya sa katuruan ng Biblia, false prophet yan. It should be aligned always to the principles of the Word of God. So, in the New Testament, you make sure that the prophet and the Word of God confirms each other. So, the Word, the prophet, and the Holy Spirit in your heart. Kasi yung Holy Spirit in the Old Testament, nasa kanila lang. Pero sa New Testament, nasa atin lahat na tumanggap sa Panginoon. So, bago pumunta yung eto, may case na ganito noon. Nung kabataan ako, takot ako sa kwan eh. Takot ako sa mga propeta. Kasi, ang alam ko noon sa mga propeta,
Parang marami silang alam tungkol sa'yo. Mga bagay na kasalanan mo. Kaya pag may mga tinatawag nilang sarili lang prophets pumupunta sa church, natatakot ka kasi alam mong kalokohan mo eh. Bubuko ka ng Panginoon. Yan sa ganun, may takot ako sa mga prophets, no? Kasi napagtanto ko, pambihira, hindi chismoso ang Panginoon. Kung may i-rebuke ang Panginoon sa akin, re-rebuke niya muna ako. Ganun yung pagkaunawa ko. Parang nagkaroon ako ng understanding na gano'n. I-rebuke niya muna ako. Pag hindi ako nakikinig, at talagang ini-ignore ko yun yung gagamit ng propeta or yung mga external factors na para i-confirm yung mga promptings niya sa puso ko. Yung gano'n. Hintayin mo pa bang gagamit siya ng asno? So, parang gano'n. Kaya mula noon, nawala yung takot ko sa mga prophets. Bago dumating yung prophets, ayusin mo na yung relasyon mo sa Panginoon. Ngayon, pag babanatan ka ng propeta, wala kang pakialam dito, nagkaayos na kami ng Panginoon. So, ayan. Sometimes we are, nagkakamali tayo na we look at New Testament prophets as Old Testament prophets. May mga contextual may mga binabago-bago ng Panginoon yung system. So ayan, na-establish dito yung bagong system ng leadership na ang prophet. Yan. Lahat ng sinasabi niya natutupad. And all of Israel, sabi dito, from Dan to Beersheba, knew that Samuel has been established as a prophet of the Lord. Alam nila kasi yung salita ni Samuel, binabakapan lagi ng Panginoon. Then the Lord appeared again in Shiloh. Ibig sabihin, sa wakas, alam natin nang dito ang Diyos. Naging symbol siya ng presence of God. For the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord, and the word of Samuel came to all Israel. So, ayan, naging symbol siya. Tagal na tahimik ang Panginoon. Hanggang sa kahit kay Eli. Kahit kay Eli. Di ba yung kwentong Samuel, tatakbo na naman si Samuel kay Eli. Bakit po? Sabihin niya kay Eli. Hindi kita tinatawag, matulog ka na. Paulit-ulit. Saka lang na-realize ni Eli na kinakausap ng Panginoon itong bata. So, ayan. So, sabihin mo, ganito. Pag nangusap siya, here I am, Lord, speak. Kinabukasan, magtatanong na si Eli. Anong napag-usapan niyo ng Panginoon? Ayaw sabihin ni Samuel. Kasi babangga kay Eli. So, is this a judgment regarding Eli kasi yung kwan. So, the Lord is preparing Samuel to be the next leader. Number 3, Samuel is believed to have begun the school of prophets. Ito yung kwan. Parang dahil nagkakaroon ng new kind of leadership, makikita mo kay Samuel na he is trying to train a new set of leaders. May school of prophet siya. So dito kasi lahat ng kwento ng Biblia, may school of prophet rin si Elisha, di ba? Yun yung sinumpa niya yung mga batang pinagtatawanan siya. May school of prophet rin doon. So makikita natin dito na ito matututunan natin. Ewan ko kung may instruction ng Panginoon sa kanya. But na-identify niya siguro yung he prepares the next generation. Yun yung nakikita natin kay Samuel. So makikita niyo yung text dyan. And when they saw the group of prophets prophesying, and Samuel is standing as leader over them, the Spirit of God came upon the messengers of Saul, and they also prophesied. So, meron yung atmosphere of prophetics. Experience natin to dito sa Banting. Yung may prophet, anong tawag nito? Apostles and Prophets Seminars ata doon yun. And then,
nandun yung atmosphere of the spirit of prophecy. Pag nahalo ka dun sa atmosphere, magpa-prophesy ka rin. Marami ka rin makikitang kwan. Kala mo, prophet ka na. Hindi, nasabay ka lang dun sa atmosphere. So, ayan. Kasi si Even Soul, prophesied. So, ayan. And then, number 4, si Samuel was Samuel inanoint niya yung unang king. Si Saul. So, alam natin yung kwentong ito. So, humingi yung tao ng hari eh. Humingi sila ng hari, and then may hesitation si Samuel. Pero ang Diyos rin ang nagsabi, sige. Ayun yung hinihingi nila, yan yung gusto nila eh. Sige, i-anoint mo. All you can do is obey. So, yun yung gusto ng mga tao. And then number 5, Samuel laid the foundation for the prophet's ministry to the king. So siya rin yung nag-establish. Ano ngayon ang role ng may hari na eh. So yung parang na-abolish na yung system ng judges kasi yung judges noon parang hari rin yan. So wala na. May hari na, monarchical na. Ibig sabihin, paggagaya lang ng kapitbahay nila. Pero ano ngayon ang role ng prophet? Siya yung parang advisor to the king. And then of course, hindi lang advisor. Talagang siya siguro pastor noong hari. Yung nagbabantay ng spiritual pastor of the of the king. Yun yung pinaka-role siguro nila dito. Makikita natin yan sa 1 Samuel chapter 13, 8 to 15 and 15 and verse 22. Sabi dito, the prophets would serve as the conscience for the kings in the nation for many years to come. So, minsan, sa leadership flow, kahit si David, hindi niya namalayan. Very close na si David sa kwan. Ang tao minsan, hindi mo namamalayan na off track ka. Kala mo, gusto mo lang, tahimik naman yung kwan, nako-compromise mo ng maliliit, lumalayo ka na pala. Doon minsan pumapasok itong mga men of God to rebuke us. Mahirap rin minsan sa church yan. Pero the Lord does it in many ways. Nagpipreach yung mga pastors. Kasi may mga pastors na direkta. Kung talagang close kayo ng pastor, direkta ka niyang i-rebuke. May mga pastors rin na madiskarte. Parang si Nathan. Paano ko sasabihin daw kay David? Napansin niyo ba sa Old Testament, halos namamatay lahat ng prophet? I think matatapang sila kasi lahat eh. Hindi sila kagaya ni Nathan na matapang pero marunong. He used wisdom. Kaya puro rebukes, kung mapapansin mo ang prophets, puro rebukes sila sa mga kings. Pero there is one who rebuked the king in a very nice manner. Si Nathan. Winentuhan niya si Kwan eh. Ni storytelling niya si David eh. Meron itong mayaman na nasa kanya na lahat, napakarami niyang tupa. Tapos may kapitbahay siya, may iisa silang tupa. Hindi pa alaga yon na pangkarni. Pet nila yon, part of the family. Siguro na-ideal niya yung tupa niya na 100. Na-ideal na niya sa buyer. Pag mabawasan yun, masisira yung usapan. Hindi natin lang yung sitwasyon. May biglang bisita. Tapos yung bisitang yun, wala na siyang may papakain. Or talagang gahaman lang talaga, ayaw niyang mabawasan yung tupa niya. Kinuha niya yung pet sa kapitbahay. Kinatay niya, pinaulam niya. Si David, galit na galit eh. Talagang sino yan? Talagang umangat yung spirit of judge. Kasi yung mga king, they judge. They will try to define yung right and wrong. Sino yan?
Nanumpa pa si David doon. Tingnan natin na hanggat nabubuhay ako ganito. May marami siyang sinasabi. Sabi ni Nathan, ikaw yan. No? Yung kagandahan rin kay David na pag na-realize niya na mali siya, nagre-repent siya. At I think yun yung character na nasa kanya, kaya tinatawag siyang the man after God's own heart. So, kaya sa perspective ko, wala sa pagkakamali ang issue. Nasa pagsisisi, nasa pagre-repent. Lahat tayo nagkakamali. Ang pinagkaiba lang ng mga gustong-gusto ng Panginoon, marunong silang magsisi pag nare-realize nila yung pagkakamali nila. So, ayan. So, I think sina Nathan, itong mga prophets na ito, they were mentored. Mga students siguro ni Samuel itong mga to. Itong mga systems ni Samuel, itong mga bagay na ito na ginagawa nila. So, posted sila doon sa trabaho niya. Saan na tayo? Advisors, mga ganon. Sila ang conscience, sila ang magsasabi ng tama at mali. So, ayan. The kings that listened to the prophets were blessed by the Lord and prospered. So, ayan. Pag sumablay yung kaharian ng isang hari, ibig sabihin hindi sumusunod sa prophet. Pero nakakalungkot rin pag mababasa mo yung Chronicles. May mga prophets rin na advisor ng mga hari na tagilid rin. Kasi kahit sina Absalom, may mga priests and prophets sa side nila. So mag-ingat-ingat tayo na hindi porket pastor ang title niya. Hindi lahat ng pastor. Yung iba impostor. Mag-ingat-ingat tayo. Hindi porket nakaabito. Kasi ngayon, kanya-kanyang suot na ng abito. So, tingnan natin yon na mag-ingat tayo. I think that's one thing na we can learn. Na even in the Old Testament, there are prophets na nabibili. So, or they think of their personal gain. 6, Samuel was considered by the Jews as second only to Moses. So, talaga sa Hudyo, pinakamatindi, pinakarurok ng prophetic ministry is Moses. So, siya yung next. Ito yung one. Kaya sinasabi natin na si Moses saka si Samuel ang standard of the prophet ministry. So, yan. And then, they are the embodiment of the law and the prophets. So, Psalms 99 verse 6 to 7, sabi dito, Moses and Aaron were among his priests, and Samuel was among those who called upon his name. They called upon the Lord, and he answered them. He spoke to them in the cloudy pillar. They kept his testimonies and ordinance he gave them. Mapapansin nyo dito sa Jeremiah. Sabi dito, then the Lord said to me, even if Moses and Samuel stood before me, my mind would not be favorable toward these people. Cast them out of my sight and let them go forth. Ang sinasabi ni Jeremiah dito. Kasi may reputation si Samuel na nabago niya ang pag-iisip ng Panginoon. Ito yung matindi. Napakalma niya ang Diyos. Kasi gusto ng Panginoon, tapusin ng Israel. Punuan ng Panginoon. Talagang nabad trip ng Panginoon. Mag-isip-isip ka, Lord. Sabi ni Moses. Isipin mo, nilabas mo dyan. Bait-bait mo, nilabas mo. Tapos mababalita nila, pinagpapapatay mo sila. Pag-isipan mo, Lord. Yung one niya. So, may reputation si Moses saka si Samuel na they can talk to the Lord. They can pour out their heart. And the Lord listens to them. Ganun katindi itong dalawang ito. Kaya sinasabi ni Jeremiah, kahit pa si Samuel, hindi na magbabago ang isip ko. Sabi niya dito sa kwan. Wala na talaga. Puno ang salop. Yun yung punto ng Panginoon kay Jeremiah. So ganito katindi yung reputation ni Samuel among the Israel. Even Jeremiah regards them. So mentors talaga tong mga to ng mga sumunod na prophets. Especially siguro si Samuel kasi may school of prophets siya Si Moses kon lang naman
nag-act lang siya as prophet. But he did not intentionally taught how to become one. The act of becoming a prophet of the Lord. Meron siyang school. So malaki yung influence na itong mga sumunod na prophets, they have the tips of Samuel. So ayan. Kaya they are highly regarded. Okay? Letter D. May mga tanong kayo doon? Regarding doon sa kay Samuel or regarding sa prophets, may mga naguguluhan ba kayo? So, mag-ingat-ingat kayo, especially sa mga babae, biglang mag-prophesy sa inyo na sinasabi raw ng Panginoon na mapapangasawa niya sila. It's 10 o'clock. Mga hindi marunong manligaw yon, ginagamit ang pangalan ng propeta. So, ayan. Or gusto nila yung mga ari-arian ninyo. Kita ang pastora baka. Loko nyo man ni Pastora. Nagdagpag to Pastora. Yes, Lord, kunamon. But anyway, hindi, we ganun, mag-ingat tayo. Kasi that the Lord will speak first in our heart. And prophets in our times are for confirmation. The Lord will not bypass you. The Lord will not bypass you. You have the Holy Spirit. Kung may sasabihin ng propeta, matagal nang sinasabi ang ng Panginoon yan sa'yo. Ang problema, hindi mo pinapakinggan, ini-ignore mo, kaya gumagamit na siya ng iba. So, kung kasalanan yan or anuman, sabi ko nga, hindi chismoso ang Panginoon. Yung issue nyong dalawa, sa inyo lang dalawa. Pero pag hindi ka nakikinig, to confirm, para makuha yung attention mo, kukuha na ng pangatlong partido para magsalita sa'yo kasi hindi mo pinapakinggan yung bulong eh. Gusto mo sigaw eh. Parang ganon. Hanggang sa bigla ka na, magugulat ka na lang pag gumamit siya ng aso. Tipin mo yun, papakain ka ng aso, magsasalita yung aso. Ganun yung nangyari kay Kwan eh. Balaam, di ba? Balaam. Kasi sa sobrang interest niya sa ibabayad sa kanya, nabulag na siya. Ginamit ng Panginoon yung asno para mang-rebuke sa kanya. Okay, D. Usan tayo sa D. The books of Samuel most likely received their name for the following reason. Bakit ipinangalan ang Samuel dito sa 1st at 2nd Samuel? Yung didiscuss natin dito. So, yung una, dahil yung katauhan ni Samuel, transition figure. Doon sa buhay ng nation. So, parang yung katauhan niya mismo from judge to a prophet. So napakasikat niya siguro sa bansa noon. Kaya inadapt na nila na siya ang symbol ng milestone ng bansa na yon, ng Israel. Okay? Pangalawa, because Samuel was a key figure and principal player in this book. So, sabi ng mga scholar, most likely hindi si Samuel ang nagsulat sa mga to. Sinulat ng mga scribes ito. Pero the running principles, running teachings, nanggaling kay Samuel. So, ayan, dinocument nila ito. Kaya mapapansin mo, there is parang may nanonood sa kwento na nagkwekwento. So, ayan, yung parang, those are scribes. Sila yung nagdo-document, sila yung nagre-record ng mga kwan. And sabi dito, yung mga principles doon, galing kay Samuel. Key figure siya. Pinangalan na lang sa kanya. So, ayan. Meron yung, buti nga maganda, bida si Samuel dito eh. Meron yung napaka-creative rin ng itong mga Mexican. Di ba may mga, ewan ko, nabutan ni Pastor Pons.
paghapon noon, puro mga Mexican movie, Mexican drama yung pinapanood sa hapon. Dinadub lang nila. Meron yung drama doon na kwento ng buhay niya, pero kahit sa kwento ng buhay niya, kontrabida pa rin siya. Grabe naman. Kwento ng buhay mo, kontrabida ka. So, dito, key figure. Talagang bida. Yung maganda yung reputation ni Samuel. So, kaya of course, pinangalan sa kanya yung book. And then, sa transition ng bansa, pagpasok ng mga hari, siya kasi yung anointer. Siya yung nagpapaupo ng mga hari. So, key figure. Kasi susunod na dito, kings na eh. So, from judges to a judge prophet to kings. So, talagang siya yung transition figure doon. The anointer of kings, sabi dito. And pang-apat, si Samuel yung foundation ng prophetic ministry sa Old Testament. Talagang yung sabi nga natin, may school of prophets siya. Talagang I don't know kung ni-reveal ng Panginoon na this is what this ministry is. Teach the people. So, ewan ko kung may manual sila noon, itong mga i-raise up ng Panginoon, kung they will read the books of Samuel, hindi natin alam kung kasi ito lang yung mga books na umabot sa atin eh. So, the summaries. Ito lang yung mga preserve ng Panginoon sa pagdaloy ng ups and down ng Israel. Itong mga document lang na ito. And number 5, because Samuel is believed to have written a significant portion of these books. Ito yung sinasabi ko. Hindi niya sinulat ng buo ito. So parang may mga principles sa sinulat niya rito. And then there are scribes who edited it. So may mga editors. And they put a coherent flow sa mga materials niya. Pinagsama nila yung kwento niya sa mga katuruan niya sa 2 libro. So, pinikwento nila yung buhay nila at the same time, ini-establish nila yung mga teachings niya doon sa libro. So, ayan, yun yung ito yung tinuro natin sa worship summit, di ba? Storytelling. They are a master of storytelling kasi sa Old Testament eh. May mga storytellers na I don't know if ile-lecture namin ni Pastor Dennis yan sa Hong Kong. Pagpunta namin dyan. The art of storytelling in our services, in our worship, napakahalaga kasi nun. So, ayan, you can catch the mind of people in this. And they use that in Old Testament. And even the Lord, in writing the salvation history, He chose the method of storytelling. Okay? Marami siyang sinulat dito. And, ayan, si Nathan siguro and si God, ito yung pananaw ng mga scholar na kumumpleto. Ito mga students niya siguro. Naniniwala ko na students niya si Nathan at si God na prophets. So, and 1 Samuel 10:25, then Samuel explained to the people the behavior of royalty and wrote it in a book and laid it up before the Lord. And Samuel sent all the people away, every man to his house. So naka-establish dito na nagsulat si Samuel. Behavior of royalty. Hindi niya lang sinabi. Isinulat niya. Alam niyo ba itong hinihingi niyo? Ito yung hinihingi ninyo. Ito ang mangyayari. Ganito sila mamumuno. Maiintindihan niyo ba to? Pinadala niya sa mga tao yan. Gusto pa rin nila. Yan yung gusto nila. Sige, i-anoint mo na, sabi ng Panginoon kay Samuel. So, 1 Chronicles 29:29-30. Now, the acts of King David, first and last, indeed they are written in the book of Samuel, the seer, in the book of Nathan, the prophet, and in the book of God, the seer, with all his reign and his might, and the events that happened to him, to Israel, and to all the kingdoms of the land. Makikita natin dito sa text na ito, 1 Chronicles 29:29-30, na meron yung book of Samuel, the seer.
meron siyang libro. So, meron ring libro si Nathan. Meron ring libro si Gad. So, parang may notes sila ng mga principles. Pero yung makita natin, yung naayos na, edited version. May coherent flow. So, ayan, parang annals of Samuel, records of Samuel. So, yun. Ano pa? Key events. What are the key events covered in the book of Samuel? Ito. Madali na lang to. I think nabasa nyo itong mga to. Of course, yung nilalaman kasi yung flow, kapanganakan ni Samuel, and then na-establish yung kasablayan ng mga anak ni Eli, at yung nagbabadyang paghuhukom sa kanila, paano lumaki si Samuel, paano nawala yung ark sa kanila, paano na ibalik. Nandito rin Di ba binalik ni David? Dito yung nagtampo si David sa Diyos. Hindi rin alam ni David yung mga system ng mga priest. Yung sundalo niya, nagmamagandang loob. Ganun ang Panginoon Tinulungan niya ang Panginoon Hindi ko kailangan tampo si David kasi siguro close na tao niya yun. So, pero binalik rin yung ark. And then, yung pagdidemand ng Israel ng king, yung pag-a-anoint at pag-proclaim niya ng king, yan, hanggang sa yung kasablayan ni Saul, yung unang king. Maganda rin ang umpisa ni Saul May mga victories siya, nakikinig rin sa Panginoon, ginagabayan rin ni Saul. Pero umabot sa punto na hindi na siya nakikinig. Hindi na siya nakikinig sa mga advices ni Samuel. And nagko-consult na sa kung ano-ano diyan na ginagawa na niya yung hindi niya duty, galit ng Panginoon. So he disqualified himself. And then David's first anointing, is 2 beses na anoint si David Yung kwento ni Goliath, paano pinatay ni David, paano namatay si Samuel. Isipin niyo yan. Ang tindi mo naman magsulat ng kwento, nasulat mo kung paano ka namatay. Paano ka nilibing. So, makikita mo dito na may editors. So, namatay na rin si Saul. So, yun yung nilalaman ng 1 Samuel. Yung 2 Samuel naman, the morning of Saul, yun talaga dungdungaw. David's second anointing, dito na, establish na siya over Judah as king. Namatay si Saul and nagluksa sila. Civil war in Israel. Bakit nagkaroon ng civil war? So, ayan, may mga loyalist pa rin kasi si Saul. Kahit namatay na si Saul, of course, the house of Benjamin, kinuha nila yung isang anak niya, pinaupong hari. And then, of course, they rule that Judah lang si David. And then, nag-usap-usap tong dalawang leader. Pumunta sila sa isang pool And then, paano nila numpisan yung giyera? Kumuha sila ata ng 12 na sundalo sa kabila, 12 sundalo sa kabila. Pinaglaban nila. So, parang MMA. Hanggang sa tuloy-tuloy na yung giyera at ang daming namatay dito. Pero makikita mo yung dominance ng power ni David. So, yan, yung civil war. A war within the country. And of course, third anointing na naman, kasi na-anoint na siya na yung hari sa buong Israel. So yung first anointing, yung anointing niya na pinipili siya ng Panginoon na magiging hari ng Israel, hindi pa siya pinaupo. Nung tinanggap siya ng Judah na hari at nung tinanggap siya bilang hari ng buong Israel. So yan yung makikita natin na the entire Israel was united through David. So makikita mo rin yung decline. Pupunta tayo later doon. Na kay Solomon, of course, umabot sa rurok. Pero doon rin siya nag-decline. Kasi pagkatapos si Solomon, nahati yung bansa Patras ng patras. So si David, hanggang sa nung kabutihan pa ni Solomon, yun yung peak. Pero doon rin nag-decline. And then, yung pagsakop ni David sa Jerusalem,
And then ginawa niyang ito yung capital city niya. Ito yung pinag-aawayan nila ngayon sa Israel. Kasi sinakop lang ni David yan. Sabi nila, hindi naman totoo yan eh. Sa huhukay nila doon, ang dami nila nahuhukay na David, House of David. And then yung pag-establish ng Panginoon ng ito, sa the dispensation, meron yung tinatawag natin Davidic Covenant. So, yung covenant ng Diyos kay David, mababasa natin dyan. David leads the nation to conquest, yung paggigiyera. Of course, ilipapalawak nila yung mga bakod ng Israel. And, ayun, yung pagkakasala na ni David at yung mga paunang judgment ng Panginoon sa kanya. Ano pa? Ayan, pinanganak na si Solomon. Kasi yung unang anak ni David at Bathsheba, namatay yun. No? Pangalawang anak nila to, si Solomon. So, and then, nakapaloob rin dito sa 2 Samuel, yung nag-uumpisang nagbe-breakdown yung family ni David. Eto si Amnon, crush na crush niya yung kapatid niya sa isang asawa ni, ang pangalan ng babae yun, Tamar rin ba? Kalimutan ko yung pangalan ng kapatid niya. Ni Pastor, ni Amnon ti first, second ni Daniel, may katlo ni Absalom. Apo, pero may Naudi, dati kamsat ni Naudi. Absalom na babae eh. Tamar. ni Tamar, tapos Tamar. ni Absalom, gaputa ni Amnon, rinip na ni Tamar, ni Absalom, pinatay na amin nga kakabsat na. And then Oo. after that, naggubat da, and then naipanganak ni Solomon. So Oo. tinaud-udi tanatay dagiti kakabsat ni Absalom, ta pinatay ni Absalom, and then after Absalom nga natay ni Absalom na anak ni Solomon. Just kasi yung violation rin sin nila David. Kasi actually makikita natin later dito sa note natin na naiprophesy ng Panginoon. Alam na ng Panginoon kung anong mangyayari sa buong kwento. So alam na niya na mamimili sila later ng hari. Alam na niya na pagbibigyan niya rin yun. Yung kahilingan nila. Makikita natin sa Deuteronomy mamaya yan. At ayan, binayolate kasi ng mga pamilyang ito, yung mga instruction ng Panginoon, nag-asawa sila ng marami, kaya hati-hati yung pamilya. Ito kasing si Absalom, may kapatid siyang babae, mahal na mahal niya yung kapatid niya. Etong si Amnon, crush na crush niya. Ni-rape niya, ayaw niyang panagutan. Tahimik rin tong David. Ayaw niyang ibigay yung hustisya. Kaya si Absalom, natuon kay David yung galit niya. Kaya, ayan. Kaya kung mapapansin mo, binastos niya yung tatay niya talaga eh. Kung makukuha mo yung kwento kinuha niya lahat yung concubines ng tatay niya, and then public talaga na ni-rape niya sila lahat. Parang yung pang-rape ni Amnon. So parang ganun yung sakit ng loob ni Absalom na makikita mo. It's the failure of David in parenting. So yan. Yung mercy, David has mercy on the house of Saul. Ito si Mephibosheth ata yun. Meron yung natitirang isang anak ni Saul. At doon ibinuhos ni David yung alang-alang kay Jonathan na best friend niya. Binuhos niya doon yung parang pagpapakita niya ng kagandahang loob. And then, of course, yung kwento ni Goliath, alam na natin yan. David's Song of Praise, isang Song of Praise, ito yung nagsiselos si Saul. Pumatay siya ng 1,000, si David pumatay ng 10,000, magana. And then yung kwento ng mga yung mga mighty men of David, yung mga royal guards niya. And yung
yung mga judgment, yung pagsisensus ni David sa bansa nila out of pride, and then yung paghuhukom. So makikita natin lahat yung kwentong dyan. Now, dito, sa F. Sa letter F, bakit humingi ang mga tao ng hari? Kung makikita natin dito, parang maisisisi kay Samuel kung bakit humingi sila ng hari. Kasi si Samuel, ginawa niyang judges yung mga anak niya. At yung mga anak niya, yan yung masasabi natin kasi na itong mga gawain ng Panginoon, kailangan yung spirit ng Panginoon sa isang tao. Hindi mo sila mai-equip mentally. It is equipping spiritually. Kaya i-anoint ng Panginoon yung mga gagamitin niya. Ilalagay niya yung spirit sa kanila. Kasi itong mga anak ni Samuel na nilagay niya sa position na mga judges, wala Parang mga anak rin ni Eli. Yung sabi nga natin, kahit gaano kakatindi, may mga hindi ka makokontrol. Kasi may mga free will rin yung mga yan. Hindi ko gina-justify yung mga pastors na may mga problema sa pamilya. Kasi hindi mo na control. Control mo yan hanggat bata sila. Yung train up a child in the way they should go, and when they are old, they shall not depart from it. Hindi naman yun. Sa Proverbs kasi, pag-aaralan mo ang Proverbs, hindi absolute yun. Yung observation lang nila, na pag-train mo ang mga tao, most likely, ito yung resulta. Pero alam natin yung reality na meron pa rin yung they went astray. So, sa mga family ng pastors, pag lumalaki yung mga bata na, may mga free will na yan. They have a choice to do. Kaya, grabe naman. Dahil sumablay itong mga to, kisirain mo yung ministry ng pastor. Sino pa matitira ngayon sa ministry? Hindi naman sumusunod. Kasi even Eli, even Samuel the Great. So, babasahin natin tong text. Now it came to pass, when Samuel was old and he made his sons judges over Israel, the name of his firstborn was Joel, and the name of his second, Abijah. They were judges in Beersheba. But his sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain, took bribes, and perverted justice. Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, "Look, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now make us a king to judge us like all the nations." Kung titingnan mo, tutusin mo from this verse, siya rin yung cause na prostrate ang tao. Kasi parang pababalik-balik na naman tayo rito. Tumatanda ka na. Itong susunod sa inyo, walang kinabukasan dito. Yun yung kon ng tao. Parang nakikita na namin yung direksyon, babalik na naman. Bigyan mo kami ng hari. Paano mag-rule yung kwan? Hindi rin ganun yung system ng Panginoon. Hindi kasi nila nakikita ang Diyos na siya yung naghahari sa kanila. Ayun rin, masakit rin sa loob ng Panginoon yun. Pambira, parang na-reject, parang na-busted ka ba? Rejection of God as a king. Yun yung number 2 natin. Pambira. Ang tagal kong naghahari sa inyo. Pinamumunuan kayo sa pamamagitan ng mga tao ko. Yun yung kanya Tapos humihingi kayo ng hari. Humingi kayo ng leader. Pero ako yung hari nyo Parang na-reject ang Panginoon. Sakit nun. Sabihin, sa una pa lang, hindi na nila nire-recognize ang hari nila. Oo. Parang ganun. Hindi nangyari. Hindi ko rin alam. parang ganun kasi yung nangyari. Hindi rin natin alam kung sina Samuel. Tinuro rin ba nila?
Kasi itong mga conclusion na lang na ito, reflections na rin lang eh. Kasi they rejected. Kasi sabi ng Panginoon kay, ako ang ni-reject nila. Sabi, hindi ikaw ang ni-reject nila, ako ang ni-reject nila. Sabi ng Panginoon. Pero kung titingnan mo yung kwento mula doon kay Moses, may mga teachings bang na ituro na ang Diyos ang kanilang hari? Parang hindi rin malinaw, di ba? Or tinuturo rin, pero wala. Hindi nila nakikita eh. Ang gusto nila yung nakikita nilang hari. So, parang daming play dito. Kaya may pagtuturo ko dito, parang sa seminary type na I allow you to play possibilities in the scripture. Kasi there is no one interpretation. We reflect on the scripture. Paano natin i-handle tong kwento? Kasi ito lang yung naibigay na data sa atin eh. Kaya okay lang na mag-reflect kayo as long na yung interpretation mo sa scripture, it makes sense. Meron yung talagang interpretation na malabo naman yan. Parang ganun. Pero may freedom ka na maglaro sa gaps. Kaya kung mapapansin niyo yung gumagawa ng movies na Christian movies, wala naman si scripture yun. Kasi they need to fill the gaps. You use your imagination na sa gaps na yun. So, wala si scripture yan. Pero, ang pangit naman ng kwento, paano nila panonoodin yan kung sinunod mo rin lang verse by verse? Di binasa mo lang Biblia, nanood ka pa. Parang ganun. They put a twist na they show you the... I suggest na na familiar ba kayo sa The Chosen? Dito sa Google Store, Play Store, i-type nyo lang yung The Chosen. The Chosen. And then, ito, remake ng, ito yung bagong ito yung bagong Jesus. Di ba yung Jesus film natin na pinapasyal nila ng mga bata tayo? Ito yung remake. At napakagaling nung director nito. Napakagaling ng director nito na gumawa siya ng kakaibang perspective. Ang galing niyang mag-imagine. I don't know kung ito yung The Chosen. I-download niyo yung app. I think 4 season na ito. Remake nila yung Jesus in ang ganda ng perspective. You will see the New Testament, the story of Jesus in a different manner. They fill gaps yung So kung wala kayong ginagawa pag nagtatrabaho kayo, napakaganda nitong movie. I read the scripture differently mula nung pinapanood ko tong They do it in a good manner. So they play with the gap. They don't change clear stories, but they put reason behind sa mga So ayan. Pag mapunta tayo sa hermeneutics, yan yung ituturo ko rin. So ayan. They reject God as king. So notice God's warning to Israel about the king's will cause. So yung 1 Samuel 8 verse 9-18, ibibisan niya sila, kukunin niya yung mga anak ninyo, magtrabaho para sa kanya. Gusto pa rin nila eh. Hindi nila alam yung kinuha nilang pinukpok sa ulo nila. Wala, gusto talaga nila eh. So, yung system kasi ng government ng Panginoon is theocracy. Sinabi natin theocracy, it is a rule of God. So, God is the king. Pag hari kasi, yung sabi nila, lahat ng lumalabas sa bibig niya batas. Kaya hindi pala salita ang hari. Kasi lahat ng pronouncement niya nagiging batas yan. Hindi mo mababali kahit ikaw. Papansin niyo si Darius. Di ba, nalinlang siya ng mga kalaban ni Daniel at nakapagsabi siya ng ginawa nilang batas na kahit siya hindi niya mabali yung salita niya, yun yung hari. Kaya kung maiintindihan niyo yung kingship ng Panginoon,
pag nagsalita ang Panginoon, hindi mababali yan. Kasi yun yung nature ng king. Yun yung nature ng king. So, for example, nag-aaral ka ng salita ng Panginoon at isang passage, nagrema sa'yo. Parang nangungusap ang Panginoon sa'yo. May personal word siya sa'yo. Sinasabi niya, yakapin mo yun. Because that is the personal word of the Lord sa'yo. Kahit anong mangyari, it will come to pass. Kung sinabi ng Panginoon sa'yo yan. May sinasabi siya sa puso mo. Ngayon, nagbabasa ka ng scripture, pag yung word na yun, salita niya lang doon, hindi naman nagrema sa'yo, wag mong wag mong pilitin ng Diyos na gawin sa'yo yan. Yung nagre-rema lang sa'yo. Yun yung nature ng hari na hindi nila mababali yung salita nila. Kaya sinasabi nila, the king and his word are one. So, yan yung tinutukoy natin. Theocracy. God rules it by his words, his principles, his instruction. Yun yung intention niya na siya sana yung hari nila. Hindi nila nakikita Parang walang naghahari sa kanila. So, ang hinihingi nila, from theocracy, shift to monarchy. Itong monarchy naman, rule by one. So, from rule by God to rule by one. Meron sanang isa, hindi nila naisip, na yung judges, yung mga anak ni Samuel, dalawa na yun. Sablay yung dalawa. Hindi nila naisip na kapag meron kang isang hari, isang leader, pag sablay yan, tapos ka niyan. Kasi buong buhay niya yun. Kung sablay lahat yung clan nila, tapos kayo niyan. Samantalang yung judges, pag nag-repent sila, papalitan ulit ng Panginoon. Yung kingship. Hindi Ipapasa nila at ipapasa yan. Mapapansin nyo, pa-decline ng pa-decline. Kasi palayo sila ng palayo sa Panginoon. So, yan. So, gusto ng Panginoon na sa kalaunan sana, mayu-unite sila sa anointed leader, anointed king. Hindi nila mahintay yung ginagawa ng Panginoon na parang napaaga ata yung paghingi nila. Kasi inihahanda ng Panginoon, lalabas talaga si Jesus yan sa kwento. Bibigyan niya talaga sila ng hari, si Jesus. May nasa prophecies na yan Messiah. Napaaga yung paghingi nila. Bigyan mo na. Bahala sila dyan. Yung kwan. So, kaya kay David, nung hari na siya, establish na. Maganda yung puso mo. Sige, idadaan ko sa iyo yung bagong hari. Yun yung pangako ng Panginoon. Kaya decline si Jesus Christ. Napaaga lang yung paghingi nila. Si Jesus, meron na yan, yung hari magpakailanman. Masyado silang maagang humingi. So, wag rin nating madaliin ng Panginoon. Yung mga tututunan natin dyan. So, kinumbine ng Panginoon yung from theocracy to monarchy sa theocratic monarchy. Ano yung theocratic monarchy? God made provision for earthly king to be set over the nation as his representative to the people. So, parang mirror. King na nakikita nila, na nagsisimbolize sa king na hindi nila nakikita. Very perfect si Jesus Christ. Kasi, he became flesh. Actually, God became flesh and dwelt among us, and he is ruling to us physically. Literally. So, yun yung mangyayari in the last days. Pagbalik niya. Establish his kingdom for 1,000 years and then afterwards for eternity. So, God desired to work together with his anointed representative, thus combining the two concepts of united kingdom under God. Ito yung pinag-aaralan natin na Trinity. Sa roles. So, sa plan ng Panginoon, okay, magkakatawang tao ka. Ikaw ang magiging hari sa kanila. Pero tayo rin lang to. Sa roles sa plan niya. Pero actually, pag ilabas mo sa roles, the Trinity, pumasok siya sa loob ng sistema natin. So, siya pa rin ang nagro-rule sa atin. So, yun yung kandito. Okay? God would rule Israel by being in the ruling relationship with the earthly ruler
of the nation. So, hindi na lang, ang isip nila, sila lang as bansa. Ang iniisip kasi ng Panginoon, bibigyan niya ng hari ang buong mundo. Napaaga sila eh. Napaaga. So, ngayon, paikot-ikot na naman. 4,000 years. Paikot-ikot lang. But anyway, nandyan na yan eh. How do we move forward? Sige, hintayin nyo na lang. Malapit na. Yan yung kwan. Pagbigyan mo na. Tiisin na lang nila yan. Anyway, parating naman yung Messiah. Yan ang siguro yung mindset ng Panginoon dito. Now, paano ba mga hari sa Israel? Ito yung sabi ko kanina, may laws na for kings na sinabi ng Panginoon noong una. Paano ba maghahari ang mga hari? Yung system ng Panginoon. Sa Deuteronomy 17 verse 14 to 20, wag sana silang magparami ng horses. Paano? Bakit yun? Bakit pinapakialaman ng Panginoon ng kabayo? Bakit horses yung sinasabi doon, Pastor? Ano sa tingin mo? Bakit huwag silang mag-alaga ng kabayo? Anong naiisip mo pag kabayo ang pinag-uusapan sa Old Testament? Yung kabayo kasi, mas din dyan ginagamit sa war. Okay. Kasi kung sinong may maraming kabayo, yan yung malakas na armada. So, yun yung... So, ibig sabihin, don't build an army. Kasi from the very beginning, this is my principle. The battle is the Lord's. I hold victory. Kasi ito, mawawala kayo sa setup ko. Magtitiwala kayo sa sarili ninyong mga kamay. Hindi na kayo mag-a-advise. Si David kasi, may army si David. Pero nagtatanong si David sa Panginoon, should I go to war? Should I win it? At sasabihin, mga mananalo ka. So bago pa lang pupunta si David, alam na niya panalo siya. So, naiintindihan niya from the very beginning nung nilabanan niya si Goliath, the battle is the Lord's. Alam na ni David yung mga principle na yon. So, yun sa Deuteronomy verse 16, huwag kayong magparami ng kabayo. Ginawa ni Solomon to. Napakatindi niya. Don't multiply wives. Inumpisahan ni David. So, ayan. Sumira yung sumira yung nag-away-away yung magkakapatid. May faction sa loob ng pamilya. Sino maghahari ngayon yan? Yun yung kwan nila. So, yung susunod, succession, paano yan? Kaya alam na ng Panginoon, bago pa lang sila magkaroon ng hari, alam na ng Panginoon yung kakabagsak nila. So, do not multiply silver and gold. Parang maalala mo yung umpisa, Pastor? Yung pagbibigay ng mana. Anong sabi ng Panginoon sa pagbibigay ng mana? Dapat yung sakto lang. Yung makakain nyo lang. Daily bread. Yung makakain nyo lang. Kaya, don't multiply silver and gold. Hindi mo kasi may apply doon yung God is our provider. Pag doon dan itinam na maminiti masakba ni next day, the next day. Pag alam mo na nandun na yung kailangan mo, hindi ka na magre-rely sa Panginoon. That He provide yung kailangan mo kinabukasan. Parang ganun. Yun yung kwan na si Solomon. Ang swerte nga ni Solomon kasi sinabi ng Panginoon, dahil hiningi mong wisdom, bibigay ko rin ng kayamanan. Nasa kanya na kayamanan nag-multiply pa siya. Paano mo masasabing nag-multiply siya? Kasi your bread to many waters. English is this, investment. Yung talino niya yung nagsalalay siya sa talino niya. Hindi na niya nakikita ang Diyos na pinagmumulan ng yaman niya. So, actually sa wisdom niya, darating yung mga kayamanan. Pero sa kanya, naggawa siya ng mga investments niya. Paano ko hinahandle ito sa mindset natin ngayon?
Bawal bang magpayaman? Eh, magulo to. Kung pag-iisip. Kaya pag tinuturo ko ang pagpapayaman, una sa lahat, tinuturo ko, wala tayong ari-arian. The concept of stewardship. Kasi kahit yung buhay mo, sinuko mo sa Panginoon. Kahit yung laman ng bulsa mo. Kaya questionable nga kung sabi mo, binigay mong buhay mo sa Panginoon, tapos yung 10% hindi mo mabitawan. Paano mo nasasabing sa kanyang buhay mo? Yun, it's a test. Totoo ba? Kaya kasi ang concept is stewardship. Lahat ng nasa iyo, ari-arian ng Panginoon. Sa kingdom kasi, walang nagmamay-ari. Kasi kahit ikaw, pag-aari ka ng hari. So, yun yung concept ng kingdom. Ganito ang mindset sana natin. Now, kung mapagkakatiwalaan ka ng maliit, magtitiwalaan ka pa ng Panginoon ng mas malaki. Bakit niya ipagkakatiwala ang kon? Kasi for His kingdom. Pag yumayaman ka, of course makikinabang ka dyan. But para yan sa kingdom ng Panginoon. So, ipagkakatiwala, magiging daluyan ka ng blessing. Marami kang mapapakain na tao sa mga negosyo mo. At daluyan yun ng blessing ng Panginoon sa kanila na pro-provide yung needs nila. Marami kang magagawang ministry pag may kakayahan ka. At hindi sa'yo yun. Pinagkatiwala sa'yo yun. Yun yung concept. How do you battle this mindset of pagpapayaman ng mundo at mindset ng pagpapayaman sa kingdom? Everything is stewardship. Yun yung concept. Hindi sa'yo yan. Kaya alagaan mo yan kasi i-audit ka ng Panginoon yan. Pag sinabi ng Panginoon, bigyan mo. Okay, release. Oh, yeah, talent. 5 talent. So, mapapansin mo doon, yung isa na ibinabalik niyang isa, kinuha yun sa kanya, binigay pa sa mas marami. Kaya totoo yung principle na na-observe siya. Bakit ang mahirap laging humihirap? Mas lalong humihirap. Ang mayaman, bakit mas lalong yung mayaman? Totoo yan. Kasi even kay Jesus Christ, sa principle na yon, pag magaling ka sa management, pagtitiwalaan ka pa ng Panginoon. Kaya kung bakit hindi ako yung mayaman, huwag mong tanungin ng Panginoon, tanungin mo yung sarili mo. Mapagkakatiwalaan ba ako? Magaling ba ako sa management? Bakit magtitiwala pa ang Panginoon ng mas malaki sa akin? Okay ba ako sa maliit? Kasi, pag sablay ka na sa maliit ba't pa kita bibigyan? Tatalbog mo to. Parang ganon. So, yun yung concept na ini-inject ko pag tinuturo ko ito. Hindi magpayaman, hindi masama ang magpayaman. Pero the concept kung paano yung yaman, it is on the stewardship principle. It's not on the greed. Kasi pag steward ka, mamamatay. Walang concept ng greed doon. Kasi hindi ko naman yaman to Yaman ng Panginoon. I just manage it. So, may pananagutan ako rito. Pagbalik ng Panginoon, Lord, yung business na binigay mong store, ngayon groceria na. May iba pang negosyo. He will audit you. Well done, sabihin niya doon. Kasi ang alam lang natin kasi na application, pagpapastore. Hindi nakaka-relate ang membro kasi puro spiritual yung sinasabi natin. Pero kahit yung mga members natin, may store ka ngayon, I think inaasahan ng Panginoon na pagbalik niya, groceryahan yan. Kasi mapapalago mo sana yan. It's a business entrusted to you. So, yan. Silver and gold. Kaya napunta tayo sa topic na yan. Okay? Sa kanila kasi, nagsalalay na sila doon. Payaman na sila. Hindi na nila kailangan ng Panginoon. Sabi ko nga, kahit customer, nanggagaling sa Panginoon yan. Wisdom, nanggagaling sa Panginoon lahat yan. The kings were to write for themselves a personal copy of the law. Pag sinabi nilang law, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Gawin natin itong number 4 na assignment natin. Isulat natin mano-mano Genesis 1:1 hanggang sa huling verse ng Deuteronomy. Bakit
bakit inire-require ng Panginoon, bakit kaya nire-require ng Panginoon na isulat nila yung mano-mano Genesis 1:1 hanggang sa last verse ng Deuteronomy. Gagawa at yung hari ang magsusulat mismo ng sarili niyang scroll. Bakit sa tingin mo, Pastor, pinapagawa niya? Matinding katanungan. Kasi, Napapansin mo ba, Pastor, nung mga elementary tayo? Ito mga teachers natin, nagpapakopya lang sa blackboard. Tapos wala nang ginagawa. Kopya. Mag-a-assign ng yung magandang sulat mo sa nung elementary ka, secretary ka. Kawawa ka lagi, nakatayo ka sa blackboard. So, bakit pinapakopya tayo ng pinapakopya sa notebook? According sa study, habang mas maraming senses ang napapagalaw mo, mas nare-retain sa subconscious mind natin. Kasi pag tingin mo dun sa blackboard, binabasa mo, nakita na ng mata mo. And then from yung nabasa mo, from yung recall, command nung utak mo yung kamay mo na isulat yon. So recall, review, pass. Maraming porsyento raw ang matitira sa utak mo. Tapos inire-recite mo pa. Naasar ako ng elementary ako. Pagtingin mo sa notebook, wala na. Napakaliit ng memory span ko nun. So, ngayon, pagkatapos ng klase, sa tagal-tagal nagsulat ng teacher, pinicturean tapos. Kaya minsan, walang laman ng utak. Pero, the principle of that, makikita mo dito, na gusto ng Panginoon na mano-mano. Napansin ko to ewan ko. Reading the Bible from Old Testament to New Testament, pinersa ako ng Panginoon yan. Because I will never do it. Gusto ng Panginoon na basahin ko, inuunawain ko yun, pinersa ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho sa akin sa Bible Society. Kasi itra-translate ko yan. Hindi mo maitra-translate pag hindi mo naintindihan. Yun yung way ng Panginoon na napadami niya yung alam ko. Kasi I type it, everything, tina-translate mo na nauna. Talagang in-immerse niya ako sa salita niya. Pero she did it by force. Dito, he is doing it by force para alam nila letter by letter, word by word, kung anong nilalaman ng law. Ano yung sinasabi ng Panginoon kay Joshua, meditate on it day and night. So, ewan ko kung ginawa nila. Ginawa kaya ni Saul. Si David, pwede pa. So, ayan. Kasi magiging judge sila Doon yung pagbabatayan nila. Marirecall mo. Sinulat ko to nun maaalala mo. Kaya si Solomon, kung mapapanood mo yung cartoons ni Solomon, dami naman kailangan i-memorize, sabi niya sa cartoons. As nung may tinitimbang siyang case, ang hirap ng case kasi walang ganun na nakasulat. Paano mo i-judge? Titimbangin yung mag-asawa na sinasabi niya anak niya, sinasabi ng isa anak niya. So there is no factor na pagtitimbangan mo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya bakit naging famous si Solomon? Kasi walang basihan sa scripture. Pero sabi niya, bigyan niyo ako ng itak. Hatiin mo yung bata. Sigurado ka ba? Hatiin mo yung bata, bigyan mo ng tigkalahati. Tapos yun, nagmamakaawa na yung isa. Yung isa naman, ikaw, wala ka bang comment? Kayo po ang hari, kayo po masusunod. Tapos sabi ni Solomon, tama na. Ang tunay na ina, hindi niya gagawin ang isang bagay na kakahamak ng anak niya. Bigay niya sa kanya. Doon sila napahanga kay Solomon. God gave him an understanding on the human nature. Talagang he reads things around and kaya niyang i-interpret.
Kaya doon sila napahanga na he has wisdom. He knows how to analyze things. Kasi yung iba kasi, robot lang. No? Eh, may black and white na sinusod mo lang na pagtimbang ng mga bagay-bagay. But anyway, ayan. Kaya kailangan nilang isulat yung libro ng mano-mano. The kings were to read out the law of God daily. Ayan. Mabasahin rin nila. Mahirap maging hari. Pero ewan ko kung sinusunod nila yan. Pero yan yung nature nila. Kasi the Lord is forcing them to meditate on it day and night. Sila na ang judge, sila na ang magro-rule. Parang bumalik sila sa pagka-Moses na type of leadership. Pero national level. National level. Si judge kasi, parang binalik sila doon. Okay? How did the first two kings of Israel measure up as king? Basahin nyo na lang yan. Okay naman si Saul, nagsimulang humble. Napakayabang na nung magtatapos. Good looking. So, ibig sabihin, puhunan niya parang nanalo lang ata to sa pageant. Rush decision. Yung hindi na siya nag-iisip. Natural, strong. Talagang maskulado rin. Malaking tao. Rebelyoso ang ginahinatnan. Spirit empowered. Evil spirit and empowered nung huling part na kasi malapit na siya sa mga baki. Strong leadership. Ayan, nagko-consult na sa mga kuan. Nag-advisor niya, mga mangkukulam. Matapang sa giyera. Diyan sa loob ng giyera, nagpakamatay. So, ayan. Yan yung mga kuan, yung tragic na kinahinatnan ni Saul. So, Saul died. Ito yung epitaph niya. Kung isum up nilang buhay ni Saul, ito yung sinum up nung nagsulat. Saul died for his unfaithfulness, which he had committed against the Lord, because he did not keep the word of the Lord, and also because he consulted the medium for guidance, but he did not inquire of the Lord. Therefore, he killed him and turned the kingdom over to David, the son of Jesse. Pangit naman nito. Ito yung huling impression na napunta sa'yo. Bari-bari. Ayan. Kay David naman, titingnan naman natin kay David. David was a man after God's heart. Anong pagkaintindi mo sa man after God's heart, Pastor? Pag itra-translate mo yan, man after God's heart. Pagkaunawa mo. Bakit dinawag na after God's heart? Ano kayang ibig sabihin ng katagang ito? Pareho sila ng puso ng Panginoon? Nakakasunod sa gusto ng Panginoon? Nakakaaya kaya sa Panginoon? So, after God's heart, not because he sinned, he never sinned, but because when he did sin or fall short, he was humble before the Lord and quick to repent when confronted with sin. So parang, balik tayo sa righteousness. Tumatagilid tayo Tumitikwas tayo sa daan. Pero pag nare-review, si David nag-humble. At iniaalay niya ulit yung sarili niya sa Panginoon. Yung tema natin sa Tribal Gospel Mission, align yourself to the end time program of God. Hindi mahalaga yung mga kasablayan. Ang tanong, itinatamo mo ba yung sarili mo pag nare-realize mo yung kasablayan mo? So yun yung tinitingnan natin dito. So, makikita natin sa Book of Psalms yung mga reflection ni David. Totoong tao ito. Dami niyang ups and down. So, though the Lord, sabi ng mga prophets at sa mga apostles, sinabi ni Paul to be holy for God is holy. Yes, we need to reach up to the measure of God. Pero pag sumasablay tayo, ang hinahanap ng Panginoon ay yung pusong
marunong magpakumbaba, marunong sumunod sa Panginoon, kinikilala yung kahinaan niya, at nagpapatulong, nagpapasakop sa Panginoon. Yun yung gusto ng Panginoon, yung teachable one. Kasi kung titignan mo yung Pharisee, parang ang righteous nila. Pero hindi sila teachable. Pag yung mga Pharisee kasi, pag sumablay sila, they justify themselves. They use scriptures to justify themselves. Pero kay David, inaako niya talaga. Humble themselves and the Lord restores him. So, yun yung one. Ito yung gusto kong puso. Parang ganun yung Panginoon. Naiintindihan na niya yung nature nating tao. Pero ito yung gusto kong puso. Parang ganun. Nakakaayon sa will of God. And always align himself to the will of God. Key lessons. We will end up here. Obedience and dedication will bring God's authority. So, tingnan mo si Samuel, obedient siya. Mula sa pagkabata, obedient kay Eli, obedient sa mga leaders niya. And then, obedient sa salita ng Panginoon. Kung anong sinasabi ng Panginoon, if ganyan yung attitude mo, yung kasabihan natin sa Tagalog, may kalalagyan ka, bata. Laging sinasabi nila, Eddie Garcia yan. May kalalagyan ka. May kalalagyan. Ang Panginoon, pag masunurin ka sa Kanya at dedikado ka sa Kanya, hindi nakakapagtaka kung darating ang panahon nasa taas ka. So, it attracts authority. Yan. Disobedience brings a loss of authority and anointing. Kahit nandun ka na, titingnan mo si Saul, hindi niya naman hinangad, pero napili siya. Dahil lang pogi at matangkad. Kahit nandun ka na, kung disobedient ka, wala kang dedication, mawawala yan kahit nasa iyo ng lahat. Mawawala yan. Yun ba nangyayari kay Juan? Daniel Padilla. Nasa kanya na lahat. Pati ang puso. Nawala niya lahat. So, yun. Pangatlo, man looks on the outward appearance, but God looks on the heart. Oh, yan. At minsan, yung puso naman kasi natin, nagre-reflect sa pang-outward appearance. Pero, ang Panginoon marunong bumasa ng puso. Itong mga key takeaways sa book na ito. Pangapat, sin can be forgiven by God, but the consequences or fruit of sin can remain forever. Ito tutunan natin kay David. Ayun, nakakalungkot. Oh, papatawad ka. Pero yung consequences, nandyan na yan. Kaya mag-ingat-ingat rin tayo kung natitempt tayo towards sin. Because yes, the Lord is gracious. He will forgive you. But the consequences will be always there. Minsan hindi na roll over yan. So, nakakalungkot. Pero that's the reality na nakikita natin dito sa book na ito. So, it's a warning sa atin. When you make mistakes as a leader, the people you serve will also pay the consequences. Ito yung nakakalungkot. Maingat tayong mga leaders. We see this in the church. Pag natitisod ang leader, madaming nadadamay na natitisod rin, nawawala sa pananampalataya, apektado ang mas malawak. So, yan yung mga lessons na malaki na makikita natin dito. So, that is the summary of the book of Samuel, 1st and 2nd. At next meeting, pag-aaralan naman natin ang 4 na book ng haba nito. 1st Kings, 2nd Kings, 1st Chronicles, 2nd Chronicles. And yung pag-angat ng mga kings hanggang sa pagkabagbagsak nila, hanggang sa pagkabura ng bansa nila. So, ito yung lesson natin. May mga tanong kayo or reflections regarding kay Samuel or whatever sa book na ito.
mga natutunan nyo, gusto nyo i-share. So, ayan. A simple book. Ganda ng ganito, no? Sana pagdating ng panahon, may magsusulat rin ng kwento mo. So, huwag sanang parang yung kwento ni Saul. But we desire to be like Samuel. No, sad sa family part niya, pero wala na siyang control doon. Kasalanan mo ba o nangungurakot na yung mga kwan? But at least, you're responsible for your own footprints. Sa anak niya yun. But anyway, wala. So, Wala pa. It's 10 o'clock. kung walang question and okay naman yung mga lessons natin, 11 o'clock, sabi ng laptop. Reading ko Pastor Cons na you close us in prayer. Pray for our brethren sa Hong Kong. May classmate pala tayo, sumasabay, nasa Mindanao. Pero sa YouTube version sila kasi hindi sila makasabay sa live because of signal. They need to go and download. So sabi ko sa kanila, papadalan ko sila ng enrollment form para mag-credit naman and they can graduate later. So, ayan, praise God for technology. May classmate tayo sa Haliap, Sister Beverly, may classmate tayo sa Quirino, si Brother JR, nagjo-join rin si I think sa YouTube version, si Pastor Angie, and sino pa ba? So, yun, yung sa Mindanao. So, Mabalin pa ba, Pastor, nga humabol ta ada ni Rosalina kahit mga sumali? pwede, habulin na lang niya sa YouTube yung mga naunang session natin and then mag-set na rin kami later ng tawag nito, special session for Genesis kasi nakalimutan nating i-record yun nun. Sige, So, Pastor. humabol na lang siya, mag-fill up siya sa kwan. At kung may mga questions siya, may mga personal questions siya, pwede na lang niya i-message sa chat group. Idagdag nyo na lang siya sa chat group, Pastora. So, Sige, Pastor. sige, Pastor Cons, you close us in prayer. Hallelujah. Okay. Karat kayo. Guna po Diyos, sumami nga na santuan. Nagyaman kami, O Lord. Dahil nga gundaway, ngayon tunggal may sakada kami. At hindi kasto, Lord. Katadang may tuloy na ito yung adal. O po Diyos, may bapan kadag ito paka-istoryaan. Dahil imuno na ngamda kami. Kas pinili nila nga taong Agyaman kami kadag iti biyag da. O po Diyos, ngayon ka na ito yung panahon. O po Kato Lord, makikita mi kadakwada kadagiti paka-istoryaan dawa po Dios kadakkel mga Dios ng trabaho nga no kasadong mga inyornos dagiti banbanag po kato Lord, iti daytoy nga panahon iti daytoy nga henerasyon maranaranasan mi ti benepisyo na po Dios dagiti karkarimpay lang kadakwada agyaman kami po Dios ta naikan kami iti tsansa po Dios nga mangadal kadagitoy Ito Lord, agyaman kami iti panakaawat nga itdom, miluitod mo uwa po Diyos, iti tunggal may sa kada kami kamanahan. Uwa po Diyos, iti manursuro mi uwa po ni Pastor Brian. Tutuloy ka kading nga, mga iti adadupay nga panakaawat. Kenkwana, at niti kasto Lord, may kan kami inalawlawag uwa po Diyos nga, panakaamo, manipod kadagito uwa po Diyos, ng kami adadalan. Bless mo iti tunggal may sa kada kami, kamanahan uwa po Diyos, kadagiti kakabsat Lord, nga ada iti Hong Kong, kadagiti kakabsat iti Mindanao, kadagiti daduma pa iwapurios nga lugar, nga ayayan dagiti daduma iwapurios, nga interesado iti dayto nga adal. Lord, i-bless da kami nga pada-pada iwapurios tapno iti kasto, Lord, kada kadi nga, itikan kanayon mawayaan iwapurios, iti inadal mi iwapurios may panggap iti dayto nga banag. Agyaman kami, Lord, kadagiti biyagda, tulungan mida, bless mo ida, wapo Dios, kadagiti lugar nga yanda, kanyaman o Lord nga trabaho, wapo Dios nga naitid kadakwada,
Help them, Lord, tapno iti kasta. Mabalinan dalat ta Apo Dios nga maikan iti gundaway iti kastoy Apo Dios nga panaginadalag. Yaman kami, Lord, yaman kami. Pare pa ni Pastor Dennis, Lord, ngawan kada kami iti daytoy nga gundaway. Aywanam ken tarabayam mato Apo Dios iti lugar nga napanan na. Yaman kami, Lord, italit mi nga ron dagiti biyag mi kan kay ben dagiti adal at ni O Lord han kading agpatinggaw Apo Dios iti dayti nga rabii iti panangadadal mi lang kadagito Apo Dios through daytoy Apo nga wagas iti panangamumi Apo Dios kadagiti nga banbanag but O Lord dagiti puso mi si lulukat da iti panangidalan ti Espiritu Santo mo Apo Dios kada kami Lord umununod kami pay Apo Dios iti panakamamumkin ka yaman kami Lord yaman kami bless us O God iti daytoy nga rabi Apo Dios ginana kami danasan mi Apo Dios iti nananay Apo Dios nga kapya talna Apo Dios iti daytoy nga rabi kaso Lord masina-sina kami manen Apo Dios Espiritu Santo so kaditi mamagkaysa itong dalmay sa kada kami iti ayat Apo Dios kang ginapudno yaman kami Lord yaman kami tantanok mi tinindaklan nga nagan mo iti agnanayon nga wanin gana itinagan niya po mi nga Jesus ninawat mi amin dagito amen. 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 Right. Thank you. Good night. Thank you, Pastor. Bye. See you on Wednesday ulit. Good night po. Bye, Pastor. Bye-bye, everyone. Stop.